Magandang gabi mga kakilabot. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapatindig ng inyong balahibo? Ito ang Pinoy Horror Story. Noong taong 1942, libu-libong sundalo ang naglakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Bataan Death March. Uhaw, gutom at pagod, ngunit hindi lahat sa kanila ay nanahimik na. Gabi noon sa isang liblib na kalsada sa Bataan, si June at Mateo ay pauwi na sana galing sa isang outing. Nang biglang tumirik ang kanilang sasakyan. "Mateo, narinig mo ba iyon?" Tanong ni June habang pilit na pinapaandar ang makina. Isang mahinang tunog ng mga yabag ng paa, parang nagmamartsa. "Yabag lang iyan ng hangin, June." "Huwag kang praning," sagot ni Mateo, pero ramdam niya ang lamig sa kanyang batok. Pagsungaw nila sa labas, laking gulat nila. Sa gitna ng dilim, may mga anino silang nakita. Isang hanay ng mga lalaki nakasuot ng lumang uniforme. Dahan-dahang naglalakad. Ang nakakapangilabot, wala silang naririnig na ingay maliban sa kalansing ng mga bakal. Sinubukan nilang lapitan ang isa para humingi ng tulong. Pero nang lumingon ang isa sa mga ito, nanigas sa takot si June. Ang mukha nito ay kalansay na at ang mga mata ay puro itim na butas na lamang. Daan-daang sundalong nagmamartsa, hindi sila nakatingin sa kaliwa o kanan. Tuloy-tuloy lang sa ilalim ng buwan, pilit na tinatapos ang martsa na hindi nila natapos noong sila ay buhay pa. Biglang tumakbo ang dalawa pabalik sa kotse at sa isang himala ay umandar ito. Pagtingin nila sa rearview mirror, wala na ang mga sundalo. Tanging alikabok na lang ang naiwan sa daan. Kaya kung mapapadpad kayo sa Bataan tuwing hating gabi, huwag kayong hihinto sa madilim na kalsada. Baka sabayan kayo sa paglalakad ng mga sundalong hindi pa nakakaalis sa kanilang huling martsa. Outro. Ito ang inyong Pinoy Horror Story. Hanggang sa muling pagtatagpo sa kabilang buhay, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share. Magandang gabi.